Nasa atin po lamang linya ngayon si Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yusek, magandang umaga po, sir. Good morning po, Manong Ted at Ma'am DJ Chacha. Good morning po sa inyo at sa mga nanonood at nakikinig po ng programa. Opo, at ang aming pong taos-pusong pasalamat po despite nga po na holiday na naman ngayon ay kayo po'y available po sa aming tawag. Yusek, pakikwentuhan nyo nga kami. Ito ho na naman po tayo, no? Mga Chinese ang operators ng Prostiden sa isang condotel sa Pasay. Ano po ang kwento dito? Noong November 25 po, bandang siguro po mga 12 o'clock ng gabi, nag-implement po kami ng isang search warrant para po sa, ito po yung maintenance ng isang prostitution din dito po sa parte ng MOA. At ito po ay nasa loob ng isang condominium. Bali po, Manong Ted, bali 8 kwarto po ito sa I think mga 3 floors po ito, 8 kwarto po ang prostitution din na pinasok po natin. Opo, at ito ho ay yung management ng building, wala na namang kaalam-alam. Yun po, sinasama po namin sa investigation ito, Manong Ted, kasi ganyan na rin po ang lagi nila sinasabi pag tinatanong po natin. Hindi po nila alam, ito po ay nag-apply sa kanila o minsan po nag-rent na lang. Pero tinitingnan po namin yung lalim po nung transaction nila kasi baka po pinili na talaga ito ng mga Chinese nationals na nahuli po natin. So yun po yung tinitingnan natin. At pinag-iisipan din po natin, Manong Ted, kung pwede na po nating isama sa kaso ito. Pati na po yung pag-forfeit nitong mga properties na ito, Manong Ted. Okay, dito ho muna po sa 3 Chinese, no, na inyo pong nahuli, kasapa daw ang isang Pilipino. Ano ang record dito mga Chinese na ito? Mga lalaki ito, babae? Mga lalaki po yan, Manong Ted. At chinecheck po natin sa tulong po ng Bureau of Immigration, kasama rin po kasi natin na nagtrabaho at nanghuli itong Bureau of Immigration. Tinihintay pa po natin yung resulta dito po sa ginagawa nating verification. Opo, ito pong mga na-rescue ninyo na kababaihan, pawang mga Pilipina po ito. Anong mga edad nito? Karamihan dito, halos lahat puro Pilipina, but meron po kaming information, Manong Ted, na hindi lang po Pilipina ang ginagamit nila rito. At ang nakakalungkot nga dito, Manong Ted, kailangan namin ito yung mga adult na talaga. But it turned out na may mga minors, and although we're still waiting dun sa confirmation po na ginagawa ng health service natin sa Philippine National Police. Kasi ang sabi nila, looking at the dental records po o yung dental examination po ng mga bata, lumalabas po na kundi 5-6 po yung minors dito sa Puwan natin. Opo, so kapag ganyan, mas mabigat ang kaparusahan dyan. Opo, once na naibigay po yung confirmation ng PNP Health Service na yung 5 o yung 6 pong bata na nakuha natin, minors po, medyo mas mabigat po yung kakaharapin na kaso nitong mga Chinese na nagme-maintain po ng prostitution din. Opo. Total po ilan ang inyong na-rescue na mga kababaihan, sir? Bali po, 14 po yung hawak po natin ngayon. Nandito na po sila sa center at na pinangangasiwaan po ng DSWD at ng Philippine National Police. Bali 40 po ito. Although, ang initial info po natin dito, Manong Ted, bali 48 po sila lahat. Kaya lang nung dumating po kami, nakalabas na po yung mga ibang babae doon po sa mga kwarto na nabanggit. Opo, at ito hong mga Chinese na ito, ilan sila? Na 3 Chinese, isang Pilipina. Ilan po talaga yung nahuli po ninyo? Ito hinahuli sa site mismo, di ho ba? Opo. Ang target po talaga natin, yung 2 Chinese na nakuha po natin, although may kulang pa po ng isa, yung tinatawag po nilang si Boss 2. At yun nga nakuha naman natin yung pinaka-main player po dito sa prostitution din na ito. Anong Ted? At 3 ho bang ito? 3 bang lugar itong sinalakay ninyo? Ilang towers daw ito? Isang tower lang, bali po to, 3 tower
A, Tower B, tsaka Tower C. Mm-mm. And then doon po sa mga towers na yun, 8 po yung kwarto doon, Manong Ted, na Mm-mm. na naging subject po ng search warrant natin. Opo. And then ito hong mga nahuli yung Chinese, kulang pa ho ng isa. Ngayon po, anong balita dito sa isa? Ah, i- Although di po natin siya nakuha, but papailan din po natin siya ng kaso, Manong Ted. So kung lumabas man po yung warrant niya at makita natin siya, arrestin po natin siya. Ito hong mga Chinese, anong background dito habang sinusuri nga po ng BI? Sila ba yung mga involved din sa Pogo na naman? Ang hindi ko po masabing directly na sila po ay diretsong nagtatrabaho sa Pogo, but ang kinikater po nila ng mga Chinese po mga nagtatrabaho po sa Pogo. So as to yung membership po nila sa sindikato po ng mga Pogo, inaalam pa rin po natin, Manong Ted. Opo. At ito hong Pilipina, Pilipina ba ito Pilipino? Yung ano po, Yung- Pilipina po yan, Pilipina. Yung pinakamamasang po nila, siya po yung nagre-recruit ng mga babae po na Pilipina. Oo. Anong kwento niya? Yun po. Kasi po, Manong Ted, meron po silang yung Telegram. Hindi ko lang po na ipadala sa inyo yung Telegram apps po kasi. Doon po nandun po yung mga pictures ng mga babae, Manong Ted. Doon po nila pinopost. Ngayon, ito pong mamasang nila, aside po sa pagre-recruit, siya po yung nagme-makeup, siya yung namimili kung ano yung isusuot ng babae. And then, pati po yung picture po sa kanila bago po i-post ito sa Telegram apps. Siya po yung in charge diyan. So, basically, siya po yung humahawak ng mga babae dito sa prostitution den. Mabigat din po ang kaparusahan nito dahil una, may mga minor de edad at ito ho, kumbaga siya ang manager ng sex den, no? Opo. Medyo mabigat-bigat po yung kakaharaping mga kaso nitong mga involved po dito. Opo. Yes, Yusek, tama po no, yung transaction para sa pagbebenta nito sa mga babae nangyayari sa Telegram app? Kasi po ganito yan, nakapost po yan sa Telegram app. Nandun po yung mga pictures ng mga babae. Nandun din po yung rate na sinasabi. Ang rate po, nag-i-start po yan from 4,000. Halimbawa, isang oras po, 4,000. Then, meron pong 6,000, meron pong 8,000 pag mag-2 hours ka po. Tapos, meron pong 16,000 hanggang medyo yung matagal na po yun na oras. So, ang bayaran po niyan, kinokolekta po ng mamasang saka po nitong yung mga enforcers po nila ng mga Chinese. Kasi po, may mga kwarto naman po na designated kung saan po dadaanan iikutan po nung maintainer po ng drug den ng prostitution den. Yung mga kwarto, alam po yan, pupuntahan niya. Ngayon, pwede rin po na yung magbabayad po sila sa apps through GCash. Ngayon, pwede rin ho na kung wala hong GCash yung customer po nila, yung babae na po mismo yung magbibigay noong pera doon po sa management po ng prostitution. So, ibig sabihin, paano po ang nangyayari? Nasa group chat po ba ito sa Telegram or account mismo nitong mga babae? Meron pong isang site talaga sa Telegram kung saan po makikita mo, meron pong kaming folder talaga na natuklasan po. Marami pong babae doon, almost 48 pictures po yung nakuha namin doon. At doon, mamimili ka po doon sa Telegram app. Nakipag-ugnayan na po kayo sa Telegram tungkol po dito sa issue? Hindi pa po. Inuuna lang po namin yung pag-aasikaso dito sa mga babae pong na naging biktima at yung mga minor po na naging biktima po. At yung papeles po ng dalawa na nahuli po natin na Chinese dito. Oo. Tama po ito pong condotel kung saan nangyayari yung
sexual activity, hindi po dyan nakapisan yung mga babae. Kumbaga, kwarto lang ito para dun sa mga magiging customer nila. Yung mga babae po, naka-house na rin po doon sa Oo. condo na yon. Oo. Ngayon, meron pong mga designated rooms kung Oo. saan po doon po sila pupunta pag may mga customers. Mm-mm. And ito hong mga babae po na nandito po sa prostitution din na ito. Halimbawa, ang request po ay pumunta sa ganitong hotel o sa ganitong lugar. Pumupunta din po sila. Kagaya nga ho ng sinabi namin, we are expecting 48 pero nung dumating ho kami, ito na lang inabot natin dahil nakadispatcha na po yung ibang mga babae. Meron po bang posibleng kaharapin din itong management ng condominium kung medyo parang relax yung paano po ba pagpaparent nila, yung pagpili nila doon po sa magrerenta ng mga unit? Opo, yun nga ho ang iniimbestigahan namin. Kasi ho, obvious naman ho, malalaman naman po nila yan. Kahit ho may kwarto yan, siyempre ho, kahit paano magdududa ho sila. Bakit maraming babaeng umaakyat doon sa mga kwarto na yun. So, siguro, sa investigasyon ho pa, magiging kasama na rin po yung ano ba yung naging liability o ano ho ba yung naging pagkukulang po ng condominium na ito. Oo, pero maliban doon sa management mismo ng condominium, yung mismo may-ari ng unit. Opo, kasi ho, Manong Ted, chinecheck nga po natin kung ito po ay nabili na ba o umuupa pa rin sila dito ho sa may-ari ng condominium unit, ng condo unit o yung mismong condominium management po. So hindi pa establish yun kung yung ownership ng condo unit kung saan naandoon itong kasa. Actually, Manong Ted, yun ho yung part ng investigation natin. Okay. Yung mga questions po na binanggit ninyo. Okay, sige po. So, meron ba itong protector, Yusek? Ang lalakas na ho ng loob nito di ba, usually po may pag ganyan, may mga protector. May mga questions lang po tayo, Manong Ted, na gusto po nating masagot. Kasama na po yan, Kasi ho, ito ay nasa gitna ho ng MOA, sabihin na natin, isa sa pinaka first class na puntahan ng mga tao natin dito. And yun nga ho, nakakalungkot na bakit may mga ganitong bagay na hindi ho agad-agad na nahuhuli o hindi agad-agad na bibigyan ng attention. So, yun na naman ho ang sagot ko, Manong Ted. Part na rin po na investigation siguro natin. Opo. So pati ho yung Pasay Police pinagpapaliwanag din dito. Kasama niyo ba yung Pasay Police sa raid? Ay, kasama naman po natin yung local police po dito. Gayon din po yung women's desk po ng Camp Crame po ng PNP. Kasama po natin dito ang NBI. Yung buong iyakat po sa pamumuno po ni Yusek Felix T. At gayon din po yung DICT po natin. Sinama na po natin lahat kasi ho, may mga computers at may mga cellphone po tayo rito i-examine. Opo. Okay. Sige po. So kami aantabay po sa development po ng inyong investigasyon at kami po muli nagpapasalamat po sa inyong walang kapaguran na ginagawa po na operasyon ng inyong tropa para po masawatan na itong mga bagay na ito pati ho itong mga pamamayagpag ng mga dayuhan dito po sa mga illegal na aktibidad na ito sa ating bansa. Thank you po, Manong Ted, at maraming salamat din po sa pagbibigay nyo ng daan para ho sa amin. Dito po sa ginagawa naming kampanya. Opo. Yes, sir. Salamat po na marami. Colonel Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.